Ngayon, dahil napag-usapan natin ang ating Vice Presidente ho, mga kababayan, eh, umeto na tayo. May sinasabi ang Vice Presidente ho ng Pilipinas, mga bossing. Ang sinasabi ng Vice Presidente ng Pilipinas, mga kababayan, ay government officials must answer. Kailangan daw hong sumagot if they are fit to serve. Yan daw ang sabi ng Vice Presidente. Kailangan daw sabihin ng mga government official kung sila ay kayang magpatakbo o mag-serve para sa bayang Pilipinas. Ang tanong ko, tinanong po ba ito ng ating Vice Presidente sa kanyang sarili? Dahil ang nakikita ko, mga boss Chipamo, sir, walang sawa, paulit-ulit na bring him home lang po ang ginagawa ng Vice Presidente. Labas dito, labas doon, punta dito, punta doon, balik kay Duterte, balik ng Pilipinas. Wala akong makita eh. Ano ho? No? Kaya nabigla ako, sabi ko, aba, ang Vice Presidente pa yata ang may ganang magtanong ng ganon o magsabi ng ganon. Sabi dito, Manila, Philippines, a high government official must always be ready to answer whether he or she is still fit to serve the country and should not just turn a deaf ear to such question. Vice President Sara Duterte has said. Baka patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos ito, madam. Ewan ko ho kung ano pinapanood yung balita. Baka po ang pinapanood yung balita yung po yung sa China. No? Kasi po kami, ang mga nababalitaan po namin, mga boss Chipamo, sir, kagaya niyan, kay Sandro Marcos, yung ipinagkakalat, pinagyayabang ni Rodante Marcoleta nung panahon ng eleksyon na pangako niya sa mamamayang Pilipino na 2,000 pababa na kuryente, libre na, hindi naman inasikaso, hindi naman inumpisahan, wala namang nangyari. Sino gumawa? Sandro Marcos. Yung mga pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa po ba yan pagtatrabaho? Ano ba pangalan nun? 4PH kung di ako nagkakamali. Diba? Kung ang pinatutungkulan nyo po ang Pangulo ng Pilipinas, para po sa amin, nakikita namin, nagtatrabaho ang ating Pangulo. Hindi ho gaya ng iba. Na parang puro bring him home at parang puro paglabas lang ho ng bansa ang ginagawa. Diba? Speaking to reporters at a chance interview on Thursday in Davao City, Duterte distanced herself from question about the recent junking by the House Committee on Justice of the impeachment complaint against President Bongbong Marcos Jr. Paano naman ho hindi ibabasura yun? Wala naman po silang mga naipakitang ebidensya. Puro how-show lang ho. Hindi, sa impeachment, yung mga ganyan ho, mga bossing, hindi ho nakukuha yan. Nung paingayan. Mag-ingay tayo, no? Yung kagaya nung sila Topacio, kagaya nung isang abogado na dinadaan sa lakas ng boses, dinadaan sa sigaw, eto na BBM! No? Gagayahin ko. Subukan ko lang kung magaya. Eto na BBM! Yung gano'n, no? I-impeach ka na namin, BBM! Gano'n. Lagot ka, BBM! Tapos tinanong sila. Nakalimutan ko ang apelyido doon. Tinanong sila, sino po ang mag-endorse o sinong congressman ang basta secret? Yung pala, wala. Si Pulong na congressman nila, hindi man lang sila tinulungan. Sino pa? Ilang Duterte ang congressman, hindi man lang sila tinulungan. Di ba? Ang impeachment po, kailangan, mga kababayan, sapat ang ebidensya, sapat ang testigo. Dehins po pwede, yung maingay lang kami, okay na. No, eto na BBM, nakagano no, kala mo kita utak ko. kayo salbahe kayo. No? Eto na BBM, impeach ka na namin. Yun laging ganun magsalita. Pagka sinilip mo, kita yung kita yung cerebellum na, kita yung utak na. Hindi po pwedeng maingay lang. Dapat kumpleto ebidensya. Di ba? Dagdag pa.
She, however, acknowledged that signing the budget bill into law knowingly there were insertion and even one having questionable competency to lead the country are considered as impeachable offense. Anak ng putek naman. Yan yung mga sinasabi nyo sa Pilipino. Eh, sino ang lalagda doon? May iba pa bang lalagda doon? Si Pangulong Bongbong Marcos lang naman, di ba? Ngayon, no, ano ang sinasabi patungkol sa mga insertion? Yung mga insertion, hindi naman masama eh. No? Kaya lang, saka mo na yan malalaman, pagkatapos lumagda, saka mo malalaman kung ipinatutupad ba nila at talagang sinusunod nila kung ano yung plano nila doon sa mga insertion nila. Oh, paano ngayon si Pangulong Bongbong Marcos ang sasabihin niyo, ay kasi siya lumagda eh. Bakit may iba pa bang lalagda? Saka mo palang malalaman yan na ninakaw yung pera at hindi ginawa yung proyekto kapag ka nandun na sa aktual. No, ano yun? Manghuhula ang Pangulo. Ops! Oy. Eto. No? Eh, nanakawin mo to, no? Ano yun? Ganun po ba yun? Hindi. Paglagda, budget, bigay ng budget, gagawin. Tapos malalaman mo kung ginawa ba o hindi. Eto mga DDS, ginagawang ulol lahat yung mga tao. Pati ang Vice Presidente. Madam BP, sa totoo lang, tanong lang, tinanong mo ba sa sarili mo? No? Eh, kung ikaw kaya mo talagang magpatakbo ng pamahalaan. Dahil alam ko, ang target ninyo sa susunod, pagka-presidente ho. No? Ngayon, ang inaalala, iniisip namin, paano kaya haharap ang aming vice-presidente doon sa mga malalaking mga leader ng ibang bansa? Kung paano humaharap ang ating presidente ngayon? No? Itok. Di naman pwedeng gano'n. Diba? Ang pagpunta po, nakita nyo naman, miski sa labas ng bansa ho, mga kababayan. Miski sa labas ng bansa, pinupuri ang ating Pangulo. Mga DDS lang naman ang may ayaw kay Pangulong Bongbong Marcos, mga boss Gawa-gawa ng mga eksena. Kaya nga ho, tingnan nyo, ang ginagawa nila, puro imbento. Puro walang katuturan, puro walang kakwenta-kwenta. Yung mga imbento ng mga DDS, na nagdudurog daw ang Pangulo. Bumabatak daw ang Pangulo. Hinanapan natin ng ebidensya. Itok, 2 months. 2 years. Itok 2 years. Itok 2 years. Diba? Bago inalabas yung pulburon video nila, nadismaya pa tayong lahat. Pulburon video nila, kamukha pa ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Kaya napupunta sa mga ganyang gawain yan, mga bossing, kasi wala silang maibala, wala silang maibato. Kung pag-uusapan, pagtatrabaho, number 1 yata ang Pangulo dyan, pagsugpo sa mga ipinagbabawal na gamot, bulto-bulto, bilyon-bilyon po ang mga nakukulimbat at mga naaaresto, ang mga nahaharang. No, tama ba? Ano ba sa Tagalog ng kulimbat? Bulto-bulto po yung mga nahuhuli kay Pangulong Bongbong Marcos, bilyon-bilyon at hindi ito piso-piso na kagaya ng dati Pangulong Duterte. Kaya nga po ang Vice Presidente gagalaiti Bakit? Kailangan pa ba magpa-picture ni Bongbong Marcos doon sa mga madadaming mga nahuli na ipinagbabawal na gamot kasi bilyon-bilyon Si tatay mo nga, no? Piso-piso kasama pang picture taking. Siyempre dapat tama yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na kasama sa picture. Bakit? Para ipakita doon sa mga nagdadala at nagpapasok ng mga ipinagbabawal na gamot sa ating bayan na seryoso ang pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsugpo po ng mga illegal at pinagbabawal na gamot mga kababayan. Diba? Tatay nyo, karton. Anak niya, karton. Senator nyo, magiging karton na din. Ito mga bossing.